Abong kilala sa lipunan. Hinahangaan ng marami dahil sa taglay na aking kagandahan at isang simbolo ng tunay na Pilipina. Lubos ang aking kasiyahan nang malaman kong hindi na ekskomunikado ang aking si Ibarra. Ngunit, minabuti kong salilihin na lang ang kasiyahan nito. Paniguradong hahanapin agad ako ni Ibarra sa kanyang pagbalik. Sinang, aking kaibigan, kung sakaling hanapin ako sa iyo ni Ibarra, sabihin mo na lang na gusto ko lang putulin ang relasyon namin dahil sa isang matinding dahilan. Malapit na. Malapit na ang araw ng aking pagpapakasal. Ngunit, bakit ganito ang aking nararamdaman? Sa halip ng kasiyahan ay kalungkutan ang aking nararamdaman. Kagabi ay hindi ako makatulog. Hindi dahil sa napipinto kong pagpapakasal kay Linares, kundi dahil lubhang kinababahala akong magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Buong akala ko ay kapag dumating ang araw ng aking kasal, mararamdaman ko na parang ako'y nakalutang sa langit at hindi parang nahuhulog sa impyerno. Maging ang napakalaking kasiyahang ito na hinanda ng aking ama ngayong gabi ay hindi kayang pawiin ang pangungulila ko sa pinakamamahal kong si Crisostomo. Sa aking kalungkutan ay tumakbo ko palabas at tumungo sa azotea. Parang may natatanaw akong anino ng dalawang lalaki sa dako roon. Hindi kaya ang isa sa kanila ay si Crisostomo! Ikaw nga! Aking mahal! Napakasaya ko makita kang muli. Tawarin mo ako sa aking pagpapakasal kay Linares. Pumayag lamang ako dahil gusto kong ilayo ka sa malaking kapahamakan. Ngunit, sandaan mo, na sa buhay kong ito, ikaw lamang ang tanging kong mamahalin. At wala nang iba pa. Matapos niya akong yakapin ng mahigpit, ay sinabi niya, ako'y pinalalayan na niya sa aming simpaan. Kanyang unti-unting paglayo ay para bang unti-unti rin nadudurog ang aking puso. Hindi ko alam kung kailan ko siya makikita o makakausap muli. O maaaring hindi naman. Kinabukasan, binabasa ko sa dyaryo na patay na si Crisostomo. Hindi ito maaari! Hindi ito maaari! Kagabi lamang ay nakita at nakausap ko siya. Ngayon ay malalaman ko, patay na siya! At iniwan ako mag-isa. Bakit ganito? Bakit? Kung gayon, ay wala nang silbi ang aking desisyon na magpakasal kay Linares. Mas gustoy ko pang mamatay o manatili sa kumbento at magsilbi sa Diyos habang buhay kaysa sa magpakasal sa Kanya. Ngayon ay wala na si Crisostomo. Wala na ring saysay ang aking buhay. Kinakatawan ko si Leonora Rivera, isa sa mga naging kasintahan ni Dr. Jose Rizal. Ako ay isang simbolo ng dalagang Pilipina at ipinapahiwatig ko sa inyo na ang isang tunay na nagmamahal ay handang magsakripisyo para sa kanyang minamahal. Ang isang tunay na Pilipina ay handang manindigan at siya ay handang ipaglaban ang kanyang tunay na nararamdaman. Ako po si Maria Clara, tunay na anak ni Padre.